sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at manalangin. In Psalm 69, verse 30, I will praise for you are our hiding place. Thank you for keeping us from trouble. God, forgive all. Lord God, salamat po sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Dahil kami Sunday worship service, the Holy Spirit mga salita. At tulungan mo kami yung mga tagapakinig na maunawaan namin ito. Na hindi lang po ito kung hindi ito po mula sa Asher, hindi at ang the shining stars not sound ever still. Let the mountains bow down in awe and wonder. In reverence we come. Who is worthy? Who is all powers cry out in answer. All glory and praise forever to our God, the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. We sing Amen. Let all be silent. The shining stars not sound, rushing rivers still. Let the mountains bow down in awe and wonder. In reverence we come. Who is worthy of all worship? Who is seated on the throne? Who is worthy of worship? Praise forever to our God, the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. We sing Amen. Giver of all good gifts. Amen. To the only one who forgives our sins. Amen. To the only God, to the risen King, to the one who died and rose again. Amen. We sing Amen. To the only giver of all good gifts. Amen. To the only one who forgives our sins. Amen. To the only God, to the risen King, to the one
cry out in answer. All glory and praise forever. Our God and Holy Spirit, amen, amen. To the only giver, to the only giver of all good gifts, risen King, to the one who died and rose again, amen, amen. To the only giver, amen. To the only God, to the risen King, the one who died and rose, cry out in answer. All glory is Spirit, amen. We sing, amen. Let us pray for the Philippines and for the country of Israel. From Psalms 33, verse 12, nation whose God is Lord, the people he has chosen for his own. Lift Lord, we pray for your divine protection over both nations, and let your peace that surpasses all understanding guard the hearts and minds of the up godly leaders who fear you and your will. Strengthen the churches and empower every believer in communities. Grant wisdom and knowledge to from the barangay up to the national officials. Give them a humble heart and a desire to serve. May they be an instrument of change to many, not just for themselves. And for the country of Israel, Lord, the land, we pray for peace within its borders. Reveal Jesus as the Messiah to many and fulfill your promises over the land and its people. Unite both nations on up to you and the nation of Israel into your loving name we pray. Amen. As more sorry that
Your say your your let them your worship you. for the Serving your you for this rely on you and not need to have faithful Jesus, my
Savior. Brothers, family, and friend who is not yet into Christ. Lord, help us, Lord, make our lives a living testimony for them to see your glory. And we pray, Lord, for our families to continue seek you with all their hearts. And Lord, grant us the grace to serve one another humbly, using given not for our spiritually them in all coming week. And Lord, we also raise our community of Bacoor and the wider Calabarzon region to you. Lord, we pray for our neighbors, our leaders, and our local. Kayo po, Lord, ng aming mga local officials, Lord. And Lord, bless the work of our hands and the efforts of our community to support the poor, the sick, and the vulnerable ones, Panginoon. Lord, we need your help. And Lord, may we be faithful, still light and hope to the streets we live on, and to the places we work, or wherever we go. And we ask this, Lord, to your most holy and loving name, Yeshua. Amen. O Most High, King of the ages, I am. By the blood you redeemed us, our song, our sure. Now to the Lamb upon, be blessing, honor, glory, power for the battle you have won. Hallelujah, amen. O Most High, dwelling among us, Son of Man, sent for sinners. For blood you have redeemed us, spotless Lamb, mighty Savior, who rose victorious. Now to the Lamb upon the throne, be blessing, honor, glory, power for the battle. Hallelujah, with every tribe and everyone, we join the anthem of the angels in the triumph of the Son. Hallelujah, amen. Amen. O
broken praise, surrender. And on that day, who will not tremble when you stand? Christ the victor, who was and is forever, now to the throne. Be blessed. Every time, all the angels sing the triumph of the Son. Hallelujah, amen, amen, now to the Lamb upon the honor glory. And every time we join the anthem of the angels in the triumph of the Son. Hallelujah, amen. Sing the victory of the Lamb. Hallelujah, First, we will be reading James 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Let us pray. Heavenly blessings. Today we return a portion of what you have given us through our tithes and offerings. Thank you for allowing us to give back to you. May you bless all the church workers that will be handling the offerings. Give them the wisdom and strength. Bless these gifts, Lord. Let them be used wisely for the growth of our church. Teach us to always trust you with our finances and to live generously as a reflection of abundance. This we pray in the mighty name of our Lord Yeshua. Amen. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Soray ng Prayer Ministry. Buong puso ko po kayong inaanyayahan na dumalo sa ating gawain this coming June 27. Friday po ito, sa Night of Prayer. Mag-uumpisa po ito ng 7:30, matatapos ng 9 o'clock in the evening. Dito po ito gagawin sa sanctuary. Friday po ito. Ang ating theme po is to be watchful and prayerful. Ang verse po na ginamit natin ay ang Luke 21:36. But stay alert at all times, praying that you will have strength to escape all things that are going to take place and to stand before the Son of Man. Kailangan daw po nating maging watchful and prayerful. Nananahan po tayo ngayon sa kapanahunan kung saan na-unfold na po yung salita ng ating Diyos. Lalo na po yung sa Matthew 24, kung saan nakakarinig tayo ng wars and rumors of wars, famines and earthquakes, mga iba-ibang klase ng calamities po, at saka kung saan po marami na ang lawlessness, marami ng mga Kristiyano ang pinapatay dahil lang sa kanilang pananampalataya. Mapalad po tayo at dahil tayo ay nananahan sa isang bansa na meron tayong kalayaan na magkatipon-tipon. Sinabi din po na we had to pray at all times. Bakit po? Kailangan pala nating maging watchful din and prayerful para tayo po ay manatiling spiritually awake, spiritually aware, para hindi po tayo ma-deceive o mahalina sa mga bagay na ino-offer ng mundo. Tunay na kaakit-akit po talaga. Kung hindi tayo Kristiyano, kaakit-akit ang mga ino-offer ngayon ng ating mundo. Pero sabi nga ng Diyos, binigyan tayo ng biyaya ng panalangin. It is a gift of prayer. At sabi niya dito sa salita niya na at all times we had to pray. Sa bawat sandali ng ating buhay, kailangan po nating manalangin. Prayer is powerful. Tunay po ito at alam ko po na ang lahat na ito ay na-experience natin, naranasan natin how powerful prayer is. Dahil po alam ko na ang bawat hamon sa buhay na kinakaharap at kakaharapin ng bawat isa sa atin ay mapapagtagumpayan natin sa panalangin. Ang prayer po is a strong foundation of this church. Gusto ko pong ipabatid at magpasalamat sa inyo na ang sama-sama nating pananalangin ay nagdudulot sa atin ng malalim na pakikipag-ugnayan sa chief cornerstone na ang ating banal na, ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ. Ito ay sa tulong at gabay ng banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Mapalad tayo dahil meron tayong kalayaan na magkatipon-tipon. Tayo ay nananahan sa panahon at sa bayan at sa bansa kung saan tayo ay free na manalangin. Ito ay tunay na gift of prayer na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa ating daily prayer na nagpo-post sa 6 a.m., 12 noon, at saka 6 p.m. prayer. Gayon din po sa mga humihiling ng panalangin at sa mga nananalangin para sa ating COG Prayer Warrior. Kung meron po kayong mga suliranin sa buhay, ang prayer ministry po ay open upang madinig ang inyong panalangin. Tunay na ang ating pundasyon, ang church na ito ay panalangin. Kaya ating pong i-desire, tayo ay mag-delight, at tayo ay i-devote natin ang ating sarili sa panalangin. Kaya buong puso ko po kayo muling iniimbitahan dumalo sa ating gawain this June 27. Dito sa sanctuary gagawin, mag-uumpisa po ng 7:30 to 9 o'clock in the evening. Let us desire, delight, and devote ourselves in constant prayer. Maraming salamat po. All glory to our living and loving God. Praise God po. Salamat, Ate Soray. At may duftong ko na rin po. Meron hong ipiprepare na hindi ko alam kung pansit, sopas, arroz caldo. Basta meron pong ipiprepare after the prayer. Ay, kaya kung galing kayo ng opisina or somewhere else,
Meron pong merienda after the prayer. Yan, para pag uwi nyo, matutulog na lang kayo. No? Alright, so how are you? Ano ha? Well, gusto po nating i-welcome sa umagang ito ang ating pong bisita na si Daryl Dave Nabaluna. Pwede po bang pakitayo? Ayan, si Daryl. Apo siya ni Nanay Pidia. Sige po, pwede na po kayo maupo and thank you for coming. As you can see on the screen, our topic is the continuation of Leviticus chapter 11 at nasa concluding part na po tayo. So ito po yung part 4 ng Leviticus chapter 11 which is our conclusion. Pero yung conclusion natin may part 1 at may part 2. And I do not intend to finish everything today. Ang tatalakayin lang muna natin is part 1, which is yung Acts chapter 10. At ito ay may kinalaman sa vision ni Peter. Yung Romans chapter 14, sa susunod na po nating Sunday, tatalakayin yan. At medyo mahaba-haba din po yan, no? So bago po tayo magpakalalim sa ating discussion, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, at aming Panginoon, humihingi po kami sa iyo ng kaliwanagan sa mga oras na ito, buhat sa iyong mga salita. Tulungan mo po kaming lahat na aming maintindihan ang aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Bigyan mo po ako ng kakayahang maipaliwanag ito ng maayos, at ganun din po ang aking mga kapatiran na tagapakinig ay maintindihan po nila ito. Maraming pong salamat aming Ama, at sa iyo po ang papuri at pagsamba at ang lahat ng pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. So Acts chapter 10, Peter's vision. Ito po ay may kinalaman pa rin sa tinatalakay natin sa Leviticus chapter 11 about the dietary laws ng Israel, ng mga Hudyo. Sapagkat karaniwan po ang Acts chapter 10, isa sa mga ginagamit na justification ng mga particularly mga Kristiyano na ang lahat ng pagkain na tinatawag nating pagkain ay pwede nang kainin dahil ito ay nilinis na daw ng Diyos. At ang isang pinang-justify po dyan ay yung Acts chapter 10. Kaya gusto kong liwanagin itong Acts chapter 10 na ito. And another thing, yung pong Romans chapter 14. Dahil ito po ay sinulat naman ni Paul at liliwanagin naman natin kung ano ang nilalaman nitong Romans 14. Pero sa susunod na po yun. So this is about Peter's vision. Meron nakitang pangitain si Peter. At ito po yung ating pag-uusapan. Na maraming nag-aakala na ito ay may kinalaman sa pagkain. Malalaman niyo po kung bakit pagdating ng mga ibang talata. Dahil dito sa vision na ito, habang si Peter ay umakyat doon sa sa pinakabubungan nila, kasi yung bubungan nila hindi katulad ng bubong natin na pag ganoon, flat yung kanila. At prayer area nila yon. So meron lang kapirasong parang kubol si Peter doon at umakyat sa doon at nanalangin. At sa kanya pong habang nandoon siya, nakaramdam siya ng gutom at piniprepare doon sa baba yung pagkain niya, nakakita siya ng vision. At ang vision na ito ay meron pong sheet ng kumbaga parang tela na may mga lamang iba't ibang mga hayop. At pwede po itong mga unclean and clean animals. But in
Particular, mga unclean animals yung nakita ni Peter. At ito po yung mga nando doon sa Leviticus chapter 11, yung mga dinescribe doon na unclean animals. Yun ang kanyang nakita. Basahin nun natin sa Acts chapter 10 verse 9. Ang sabi dyan, "And on the next day, as they were on their way and approaching the city, Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray." Around 3 o'clock in the afternoon. Ito po ay nandun sila sa Joppa. "And he became hungry." And this explains bakit ang ipinakitang vision ng Diyos sa kanya ay tungkol sa pagkain. To get his attention. No? "And he became hungry and was desiring to eat. But while they were making preparations," nahanda yung pagkain niya dun sa baba, "he fell into a trance. And he beheld the sky opened up, and a certain object like a great ship coming down, lowered by 4 corners to the ground." Verse 12, "And there were in it all kinds of 4-footed animals, and crawling creatures of the earth, and birds of the air." 13, "And a voice came to him, 'Arise, Peter, kill and eat.'" Paano natin nalaman na mga unclean animals yung mga nandoon sa ship na bumaba sa vision ni Peter? Dahil sabi niya sa verse 14, "But Peter said, 'By no means, Lord, for I have never eaten anything unholy and unclean." So ang nakita ni Peter ay mga unholy, mga unclean. Next Sunday po tatalakayin natin yung dalawang words na yan, unholy and unclean. "By no means, Lord, for I have never eaten anything unholy and unclean." Now this is something typical of Peter. Pansin niyo po, sabi niya, "By no means, Lord." Tinawag niyang Lord, Panginoon. But at the same time, sabi niya, "For I have never eaten anything unholy and unclean." So parang sabi niya, "Lord, hindi. Tinawag mo pang Lord. Ikaw din pala masusunod." No? Tinawag mo pa siyang Lord. Di ba? Dapat pag tinawag mong Lord, dahil Panginoon mo, susunod lang ako. Eh sinabi ng Diyos, "Kill and eat." Sabi niya, no. No. Dahil sabi niya, "I have never eaten anything unholy and unclean." Now take note, nung ito po ay nangyari, si Jesus Christ po is around 7 years na He ascended to heaven already. Nung nangyari po ito, itong vision na ito. So since that time, makikita natin dito na si Peter po ay hindi nagba-violate ng dietary law nila. Kasi sabi niya, "I have never eaten anything unholy and unclean." In verse 15, "And again a voice came to him a second time, 'What God has cleansed, no longer consider unholy.'" Ito po, yung justification. Actually, ako po may nakausap pa na isang masasabi nating mature na in the faith. Nagtuturo na po, nag-preach na. And then, binrot up niya po sa akin itong scripture na ito. At ang sabi niya, ayan, no? Ang liwanag, di ba? Yung ipinakita ng Diyos kay Peter na mga unclean animals, ayan, no? Nilinis niya na. Kaya pwede na natin kainin. Pwede na tayong kumain ng baboy. Pwede na tayong kumain ng lobster, ng pakong, ng talaba.
Pwede na tayong kumain ng buwaya. You know? Yun o, ang sabi. Kung ano ang lininis ng Diyos, huwag mong i-consider na unholy yan. So, kaya pwede na yan. Is that so? Is that so? And ito po yung danger na kapag ang scripture ay ininterpret natin out of context. Mamaya makikita natin kung ano ang context nito. Is he really talking about food? Yan po ang question. Is God really talking about food? Or is there something else that he wants Peter to understand? Dahil dito po sa pangyayari na ito, nagkaroon ng dalawang conversion. And for those of you who are familiar with Acts chapter 10, dito naganap yung kauna-unahang conversion ng isang Gentile by the name of Cornelius. But don't you know that this was also the time when Peter was converted? Converted into what? Born again na si Peter. Christian na siya. Pero he was converted. So mamaya, tingnan natin yun. And this happened 3 times. Bakit kaya 3 beses? No? 3 beses. Alam nyo, si Peter yung typical na disciple ni Jesus Christ na ano po mahilig magno. Di ba? Mahilig magno si Peter. Siya yung nagsabi na, ang sabi ng Panginoon, siya ay pupunta sa Jerusalem to be crucified. Sabi ni Peter, no, hindi pwede, wag. Di ba? Kaya anong sabi ng Panginoon sa kanya? Get thee behind me, Satan. Siya rin yung nag-deny kay Jesus Christ 3 times. So, typical Peter ito 3 beses. And immediately, the object was taken up into the sky. 3 beses ipinakita sa kanya yon. And then tapos, tsaka na po nawala sa kanyang vision. Now, in verse 17, Peter himself, after seeing that vision, was greatly perplexed in mind as to what the vision which he had seen might be. So, ibig sabihin, kahit si Peter ay nagkaroon ng kalituhan, ng kagulumihanan, kung ano ang ibig sabihin nung ano na yon, no? Nung vision na yon. So, which means, bakit kaya naguluhan si Peter? Bakit kaya siya na-perplex? Bakit siya na-lito? Well, unang-una, alam ni Peter ang dietary law in Leviticus chapter 11. At alam niya na ito ay batas ng Diyos at ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng mga unclean animals. At in-specify pa doon. Pagkatapos ngayon, inuutusan siya na kainin yun. So, ang Diyos na nagbawal na kainin yon ay ngayon inuutusin siyang kainin yon. Nagbago na ba ang patakaran ng Diyos? Kaya ang sabi niya, kahit minsan hindi ako kumain yan. All my life, hindi ako kumain. Now, after that, after he has seen the vision, sabi diyan, behold, the men who had been sent by Cornelius, having asked directions for Simon's house, appeared at the gate. So ano ba nangyari dito? Pagbabasahin po natin ang Acts chapter 10, sa verse 1, dito pa lang po ay makikita na natin kung ano ang context nung vision na ipinakita na yon kay Peter. Dito pa lang ay makikita na natin na yung vision na yon is not about food. Dahil habang nagaganap kay Peter yon, meron pong nagaganap sa ibang lugar sa Caesarea. Hindi po ito yung Caesarea Philippi.
Ibang Caesarea ito. In verse 1, ang sabi po doon, at Caesarea, there was a man named Cornelius in verse 1. And who is Cornelius? A centurion of what was known as the Italian cohort or regiment. Sa madaling salita, ito po ay isang military na tao at may katungkulan dahil siya ay isang centurion. Ang isang centurion po in the Roman army ay meron siyang mga 100 tao sa ilalim niya. 100 yung kanyang mga tauhan. Ang description sa kanya, he is a devout man who feared God with all his household. Bagamat siya ay Roman soldier, ito pong si Cornelius ay tinatawag pong God-fearer. Yun po yung description sa mga Romans who feared the God of Israel. They are God-fearer. Pero hindi pa po sila totally converted into Christianity. And si Cornelius po is a prayer warrior. And then, ang sabi diyan, he gave alms generously to the people and prayed continually to God. Verse 3, about the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God come in and say to him, Cornelius. And he stared at him in terror and said, what is it, Lord? Kabaligtaran ito ni Peter. Si Peter, nung may pinakitang vision, sabi niya, at sabi ng Diyos, patayin mo at kainin mo. Arise, kill, and eat. Ang sagot ni Peter, no way, Lord. Ito pong hindi born again, si Cornelius, nung nagpakita po yung angel, ang sagot niya, what is it, Lord? Kaya parang mas Christian pa si Cornelius kaysa kay Peter. And he said to him, your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. And now, send men to Joppa. Saan po yung Joppa? Nandun si Peter na nananalangin, na kung saan nakita niya yung vision na yon. Send men to Joppa and bring one Simon who is called Peter. Hindi yun natin alam kung kilala ni Cornelius si Peter. Maaring kilala dahil siguro po marami ding marites doon sa panahon nila. Maaring kilala, maaring hindi. So, sabi ng angel sa kanya, magpadala ka ng tao doon sa Joppa, puntahan si Peter at papuntahin dito sa iyo. And now send men to Joppa and bring one Simon who is called Peter. He is lodging with one Simon, another Simon po yun, a tanner. Pag sinabi nating tanner, sila po yung mga gumagawa yung nagpo-proseso ng balat ng hayop para maging leather goods siya. No, panggawa ng bag, panggawa ng sapatos o sandalyas nila. Whose house is by the sea. When the angel who spoke to him had departed, he called two of his servants. Immediately, di ba? Nag-obey agad. He called two of his servants and a devout soldier, bali 3. 2 servants at 1 sundalo. Yung tauhan niya. So 2 katulong at 1 sundalo. From among those who attended him, and having related everything to them, he sent them to Joppa. Now, here comes Peter's vision. The next day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray, and he became hungry.
So, nakita niyo po yung from the start of Acts chapter 10, nandoon na yung context kung bakit ipinakita ng Diyos yung vision ng mga unclean animals na yon. Merong dalawang kaganapan po doon sa kay Cornelius at saka kay Peter. Inihahanda ng Diyos si Peter sa pagdating ng mga taong inutusan ni Cornelius. Now, let's continue. So if God didn't want Peter to eat the unclean animals in that ship, then why did He tell him to? Kung ayaw ipakain ng Diyos yun sa kanya, bakit ipinakita sa kanya at sinabing kainin? Kaya talagang si Peter ay perplex, lito, at hindi alam kung ano yung nangyari sa kanya. Ano yung pinakita sa kanya. Now, para din po yan si Abraham na inutusan ng Diyos na i-offer si Isaac para talakan ng balaraw at ihandog sa kanya. Now, sa tingin niyo ba talagang gusto ng Diyos na ipapatay kay Abraham yung sarili niyang anak? Of course, may ibang mensahe ang Diyos. In the same way, sa tingin niyo ba talagang gusto ng Diyos na ipakain kay Peter ang unclean animals? Or there must be another reason for that? And kay Abraham, sa tingin niyo ba gusto niya talagang ipapatay yung anak niya? Ipapatay kay Abraham yung anak niya na si Isaac? Or there's another reason? Remember what I have told you last Sunday, yung mga analogical mind. The Bible was written in analogical thinking or mind. May mga patterns na dapat tayong makita. Again, in Acts chapter 10, verse 17, now while Peter was greatly perplexed in mind as to what the vision which he had seen might be. Siya mismo, hindi niya maintindihan kung bakit yun ang ipinakita ng Diyos sa kanya at inuutusan siya. Na sa tingin niya labag sa utos ng Diyos yung gagawin niya. And yet, Diyos mismo ang nagpapagawa sa kanya. So parang ganito po. Armalite yan. Halimbawa ho, isang gabi, o habang kayo ay nagpe-pray, nagpakita ang Diyos sa inyo ng vision ng mga iba't ibang tao. Kita niyo yung vision ng iba't ibang tao. Pagkatapos, sabi ng Diyos sa inyo, kunin mo yung Armalite na yan. Patayin mo silang lahat. Now, gagawin niyo po ba? Bakit hindi niyo gagawin? Diyos ang nag-uutos. Bakit hindi niyo gagawin? Inuutos ng Diyos yun. Sapagkat alam natin na ang Diyos ay hindi magko-commit ng murder. Tama? Kaya hindi natin gagawin. Kaya magiging parang si Peter tayo. Hindi, Lord, no. No way. Nagagawin ko yan. No way. So, ganun po si Peter. Pinakita sa kanya yung mga unclean animals at sabi sa kanya, arise, kill, and eat. Kaya sabi ni Peter, no way. Bakit? Kasi alam niya na iniutos ng Diyos in Leviticus chapter 11 that they are forbidden, strictly forbidden, to eat unclean animals. Kaya may hesitation siya. Kaya he was perplexed. Kaya he did not obey immediately.
So from verse 1 hanggang verse 8 po ay makikita natin na meron pong piniprepare ang Diyos para kay Peter. Para pagdating ng 3 taong inutusan ni Cornelius, alam niya kung anong ibig sabihin nito. Okay? Now, in Acts chapter 10 verse 14, sabi ni Peter, "By no means, Lord, for I have never eaten anything unholy and unclean." So if unclean animals were now clean for food, why all these years later, after Christ was Peter, still not eating unclean animals? Ano ba nangyari dito? Long story short, sumunod si Peter. Nung pagbaba niya, nandun yung 3 tao. At nakita niya na yung 3 na yon, Gentiles. Isang sundalo, 2 servant ni Cornelius. At alam mo natin, sa mga Hudyo, hindi sila nagmimingle sa mga Gentiles because they considered Gentiles as unclean. Hindi sila uupo sa hapagkainan para makaharap nila at makasalo sa pagkain ng isang Gentile. Hindi nila gagawin yan. Hindi sila tutungtong sa lupain ng mga Gentiles. Hindi nila papayagan ang Gentiles ay tumuntong sa banal na lugar nila. And yet, nandun sa harapan niya, 3 Gentiles. Isang sundalo na naka-uniforme pa at saka 2 servants. Pagbukas ni Peter ng pinto, no? Nagulat siya, 3 Gentiles ang nasa harapan niya. And, ano pong ginawa ni Peter doon? Pinatuloy niya pa yung 3 Gentiles at pinatulog niya sa loob nung tahanan ni Simon the Tanner. Well, kung titingnan po natin, una, si Peter dapat wala din doon sa bahay ng Simon the Tanner. Bakit po? The fact na siya ay isang tanner, nagpo-process ng balat ng hayop para maging leather goods, humahawak siya ng mga patay na hayop. And to them, pag humawak ka ng patay na hayop, you are considered unclean. And so kung tutusin po, dapat si Peter wala nga doon sa loob ng bahay ni Simon the Tanner. Kasi he might be contaminated by Simon the Tanner. Pagkatapos may dumating pang 3 Gentiles. And, pinapupunta siya doon sa lugar ng Caesarea. Yung Caesarea po, noong time na yon, siya ay headquarters ng mga Roman soldiers. Kaya dominated ng mga Gentiles yung lugar na yon. Pinapupunta siya doon. Siya pa yung pupunta. Now, ang question po is, bakit pinapupunta ng Diyos si Peter? Of course, clearly in the book of Acts, nakita natin na kaya siya pinapupunta doon kasi mag-witness siya, mag-share siya ng gospel kay Cornelius. Dahil gusto ng Diyos na si Cornelius ay ma-born again. Bakit hindi yung angels? Nagpakita na yung angels, bakit hindi nag-preach yung angels? Bakit kailangan si Peter pa pumunta? Ang layo-layo, 2 araw na lakaran yon bago makarating doon sa lugar. Kasi yung angels po, mga kapatid, hindi po sila binigyan ng privilege ng Diyos to share the gospel. Kaya pag tinanong ko kung sino mas mapalad, ikaw o ang angel? Alam mo, mas mapalad ka kaysa sa angel. Kasi ang angel, pag nagkasala, diretso sa impyerno. Walang repentance. Ang angel, hindi binigyan ng authority ng Diyos to preach the gospel. Ikaw at ako, binigyan ng Diyos ng privilege
para to preach, hindi lang privilege, but the authority to preach the gospel. At kapag tayo'y nagkasala, may repentance. Pwede tayo magsisi, manumbalik sa Diyos. Ang anghel, wala. Kaya hindi pwedeng yung angel ang mag-preach kay Cornelius. Bakit si Peter ang layo-layo? Wala na bang ibang Kristiyano dun sa lugar? Actually, ang nandoon po sa lugar na yon ay si Philip. Sino po si Philip na nasa Caesarea noong mga time na yon? Si Philip po ang tinaguriang evangelist. Imagine, nandoon na yung evangelist, papupuntahin pa si Peter na kay layo-layo. Bakit hindi yung evangelist ang papuntahin doon kay Cornelius? Bakit si Peter? Dahil merong gustong ituro ang Diyos kay Peter. Merong gustong ihayag ang Diyos kay Peter. Kaya nga, dalawang conversion ito Conversion ni Peter at conversion ni Cornelius. Dahil kay Peter, he was so prejudiced sa mga Gentiles. Kaya nga, hindi siya makikihalubilo sa mga Gentiles. Pero, gusto ng Diyos ma-born again si Gentile Cornelius. At gusto ng Diyos ikaw ang gamitin para ma-born again siya. In Acts 10:28, dito naintindihan ni Peter yung vision. Ito yung kahulugan. Ito yung interpretation noong vision ng unclean animals na pinapakain sa kanya. But God has shown me that I should not call any man impure or unclean. And so now Peter was able to connect kung bakit ipinakita ng Diyos sa kanya yung vision na yon. It's not about food. It is about the Gentiles na ang tingin ng mga Hudyo ay unclean. Actually, wala po sa Torah na kapag ang isang Hudyo ay nakihalubilo sa isang Gentile, makokontaminate yung Jew. Dahil unclean yung mga Gentiles. Hindi po ang Diyos ang nagsabi nun. Sila po ang nagtaguri sa mga Gentiles na unclean. Kaya pinapupunta siya doon. So naiintindihan na ngayon ni Peter, God was not talking about food. God was not talking about him eating an unclean animals. But the unclean animals are representation of Gentiles who they considered unclean. You understand what I'm saying? So meaning, ang Acts chapter 10, wag po nating gamiting justification para sabihin, nilinis na ng Diyos ang lahat ng pagkain at pwede na nating kainin. Because Acts chapter 10 is not talking about food or dietary law. To get his attention, ito ang ipinakita ng Diyos sa kanya kasi gutom siya eh. Kaya ipinakita yung unclean animals, kainin mo. Okay? Again, in verse 8, talagang matindi ang tanggi ni Peter dito, di ba? Now, syempre, yung pagpunta, sumunod si Peter, the following day, they traveled to Caesarea from Joppa, and he was able to meet Cornelius and the household. Ang ginawa pa ni Cornelius, nagtawag pa ng mga kaibigan and close relatives to hear the preaching of the gospel straight from the lips of a Jew, from Peter. Siyempre nakarating ho yan sa mga ibang disciples. Kaya nung pagbalik ni Peter, sinita siya. Peter, punta ka sa Gentiles ha.
Nakarating din sa mga disciples, pinatulog mo pa yung 3 Gentiles dyan sa bahay ni Simon the Tanner. At pumunta ka pa dun. And so Peter explained to the disciples, sa kanyang mga colleagues, kung ano ang nangyari. Ikinuwento niya yung vision na ipinakita ng Diyos sa kanya, at ikinuwento niya yung pong pag-share ng gospel doon sa mga pamilya ni Cornelius at kay Cornelius mismo. So if the other brothers were eating unclean animals under the belief of the Lord calling them clean, wouldn't Peter's confession to refuse the Lord be an embarrassment to him? So yung mga kapwa niya mga disciples, kapwa niya mga lingkod ng Panginoong Jesucristo, sila mismo po, hindi sila kumakain. Kaya kung ito ay talagang pinayagan na ng Diyos, na kainin, tapos kinuwento niya na tumanggi siya, then hindi ba kahiya-hiya para sa kanya yon? Kaya po, when they heard this, yung kwento ni Peter, they had no further objections and praised God, saying, "So then, God has granted even the Gentiles repentance unto life." And so they all came to realize that God opened the doors for the gospel to reach the Gentiles. Because, alam niyo po ba, ang belief kasi ng mga Hudyo noon, during biblical times, dalawa lang ang classification ng tao eh. Gentiles at saka Jew. Pag hindi ka Jew, Gentile ka. Kahit ano pa ang nationality mo, Gentile ka. Ngayon, ang paniwala po ng mga Hudyo, ang Gentiles ay nilikha ng Diyos para sila ang gagawing panggatong sa impyerno. Ang bihira. Ganyan ho ang tingin ng mga Hudyo sa mga Gentiles, kahit anong lahi ka pa. And so you are not considered human being. Saan nila nakuha yan? Eh wala sa Torah yun. Wala ho kayo mababasa sa Torah na ipinagbawal ng Diyos na magmingle sila sa mga Gentiles. Ang maliwanag lang doon, yung sa templo, of course may mga restrictions. Because that is the only holy place on the face of planet Earth. Kaya talagang sa Holy of Holies, ang high priest lang. Sa most holy place, ang Levites lang, ang mga priest lang. Sa courtyard, ay ang mga Levites lang ang maglilingkod. And then, Hudyo lang ang makatutungtong doon dahil sila lang yung mag-o. Because yung sacrifices po kasi sa templo, ay pang Hudyo talaga yon, hindi pang mga Gentiles yon. Pero alam din ho natin in the book of Numbers, in the book of Exodus, na ang sino mang nakipag-isa sa mga Hudyo ay considered Hudyo na, pero kailangang sumunod ka kung ano ang mga patakarang itinadhana ng Diyos sa mga Hudyo. And that includes the dietary law. Kaya nung marinig nila yung kwento ni Peter, imbis na i-condemn nila si Peter, imbis na pagalitan nila si Peter, they came to realize. Sabi nila, so then, God has granted even the Gentiles repentance unto life. Kaya po yung buong Acts chapter 10 na yon, yung vision ni Peter na yon, yan po yung kahulugan. Inalaw na ng Diyos, ginrant na ng Diyos. Hindi lang sa mga Hudyo ang salvation, kundi even among the Gentiles. Now, please take note.
na ang dalawang uri ng Gentiles ang pinag-uusapan natin dito. Ang isang Gentile ay yung mga Gentiles. Ang isang Gentiles po ay yung mga Jews na naging Gentiles. In what way? Kung natatandaan nyo, ang Northern Kingdom na nagko-comprise ng 10 tribes of Israel ay na-disperse sila. Nung sinakop sila ng Assyria, ikinalat na sila sa iba't ibang panig ng mundo. Yung Southern Kingdom, Judah and Benjamin, sila po ang nanatiling mga Jew. Kaya yung pong mga nasa Northern Kingdom, dahil they were dispersed all over the world, nakahalubilo na sila at nakapag-asawa na sila, nakapagpamilya na sila ng mga Gentiles. Yun yung mga Gentiles. Kaya nagkalat na sila. So hindi na nila ngayon ma-identify, Hudyo pa ba ako o Gentile ako? And they were the target primarily. They were the target primarily para makabalik sila sa Diyos. Mag-gather ulit sila ng Diyos. And as a consequence po ng pagpunta ni Paul, pagpunta ni Peter, pagpunta po ng mga disciples in spreading the gospel, nadinig din ito ng mga Gentiles. So kaya ang naging conversion po, dalawang conversion, yung mga Gentile na convert into Christianity at yung mga Jew na naging Gentiles ay na-convert ulit sila. Napabalik sila sa kanila pong pinagmulan. Kaya dito na-realize nila na ginrant na ng Diyos. Kasi po, yung mga Jew, kasi nung araw ang tinatawag lang ng mga Jew ay yung pong mga na Southern Kingdom. Yung mga nasa Northern Kingdom, Israelites. Yung buong bayan ng Israel, the 12 tribes, ang tawag sa kanila ay Hebrews. Okay? Kaya yung mga taga-Southern Kingdom na mga Jews, na sila talaga yung mga Jew kasi sila yung mga taga-Judah. Ang tingin nila sa mga Northern Kingdom, kasi nga nakihalubilo na sila, they are already Gentiles. Kaya wala na silang karapatan na makihalubilo sa kanilang na mga totoong full-blooded na mga Jew. Pero in this vision, ipinakita ng Diyos, hindi. Kasi yung mga Hudyo po, nagbigay ng kakaibang yabang sa kanila dahil chosen people, chosen nation sila ng Almighty God. Kaya pinakita ng Diyos, hindi, yung mga Gentiles na yan, they are welcome to the kingdom of God. Of course, kailangan they must be born again. Paano sila maboborn again? They need to hear the gospel of Jesus Christ. At ito yung ginawa ni Peter kay Cornelius and his household, and they all got born again. Kaya pagbalik niya ulit doon sa Jerusalem, kinuwento niya ito doon sa kanyang mga kasamahan at na-realize nila na pinahihintulot na ng Diyos ang kaligtasan, ang repentance, ang salvation sa mga Gentiles. Yung po yung buong context noong pong vision na ipinakita ng Diyos kay Peter. Again, in verse 28, which is the interpretation of the vision, he said to them, "You are well aware that it is against our law for a Jew to associate with a Gentile or visit him. But God has shown me that I should not call any man impure or unclean."
So meaning, pinakita pa rin ni Peter doon sa kanyang mga kasamahan that he abides by the rules. Pinakita ni Peter na sumusunod pa rin siya sa kung anong iniutos ng Diyos. So kaya po, nakumbinse yung kanyang mga kasamahan kung ano ang mensahe. No? Ito po karaniwan ang pinagmulan ng paniniwala nila na hindi sila pwedeng makihalubilo sa mga Gentiles. At yan po ay nasulat sa tinatawag na Talmud. Ito pong Talmud na ito ay binubuo ng dalawang bahagi. Yung po yung tinatawag na Mishnah, which is the Jewish oral law, which is not the law of God, it is their law, plus the rabbinic commentary. Ito pong ilan sa mga example, no? Nasa Talmud Shabbat 145b. Sabi po diyan, why are the Goyim unclean? Goyim is Gentiles. Why are the Gentiles unclean? Sabi diyan, because they eat abominable things and animals that crawl on their belly. Kaya naniniwala silang ang Gentiles marumi kasi kumakain sila ng mga unclean or abominable animals. Isa pa pong example, why are the Goyim unclean? Because they were not present at Mount Sinai, for when the serpent entered into Eve, he infused her with uncleanness. But the Jews were cleansed from this when they stood on Mount Sinai. The Goyim, however, who were not on Mount Sinai, were not cleansed. Yan po ang sabi ng mga rabbi, hindi ng Diyos. Kaya mapapansin natin sa panahon ni Kristo, ang mga Pharisees, scribes, and Sadducees, ano po ang itinuturo? It's the tradition of men and not the Torah. Because you cannot find in the Torah na hindi pwedeng makihalubilo ang isang Hudyo sa isang Gentile. Kailangan basagin ng Diyos yung paniniwala nila na yon, brought about by these rabbis, written in the Talmud, which is not the law of God. It is the law of men. In verse 18, when they heard this, they had no further objection and praised God, saying, so then God has granted even the Gentiles repentance unto life. Kaya po mga kapatid, hindi ipinagbawal ng Diyos na sila'y makahalubilo sa mga Gentiles. Abutin yung mga Gentiles. Abutin sila ng gospel. Pinayagan naman sila na makihalubilo po sa mga Gentiles, mga kapatid. At nangailangan pa ng vision na yon para maiparating ng Diyos sa kanila ang mensahe niya na abutin nila ang mga Gentiles. Okay? So, kaya po, sa susunod na may makausap kayo, at tinatanong kayo, bakit hindi ka naman lang kahit tumikim ng talaba? Ang dami dito sa Bacoor niyan. Bakit hindi ka na kumakain ng baboy? Now, you can explain it clearly. Oh? Sa mga Kristiyano po, minsan nakita ko sa sa Facebook, merong isang COG. Hindi ko nasasabihin kung saan lugar. COG. Binidyo nila habang kinakatay yung, kasi anniversary ng church. Habang kinakatay yung baboy. Yun ang handa sa kanilang anniversary.
So kaya sabi ko, the church must be educated on this. The church must be educated on this. So remember, kasasabi lang ni Peter, buong buhay niya, hindi siya kumain ng unclean animals. Kaya kailangan niya magpaliwanag doon sa kanyang mga colleagues kung bakit siya pumunta doon sa lugar ng mga Gentiles. Okay, mga kapatid? So next Sunday po, tatalakayin naman natin ang Romans 14. Nako, mas nakakalito ito kasi si Paul naman ito. Alam niyo si Paul talagang mahirap pong intindihin tao yan Ha? Kaya binabala ko po yung Friday series of lesson natin. Tatalakayin natin yung mga mahihirap na mga talata ni Paul para maintindihan natin kung anong ibig sabihin ni Paul. Basta tandaan niyo po ito, wala kahit sino sa kanila, kahit ang Panginoong Jesucristo mismo, ang sumuway sa Torah. Kung susuriin niyo pong mabuti, ang lahat ng nakasulat sa Biblia, pati yung mga prophets, yung Psalms, yung Proverbs, yung mga writings, yung Old, yung New Testament, from Matthew to Revelation, pag sinuri niyo pong lahat yan, nakaangklang lahat yan sa Torah. Kaya nagkaroon ng mga prophets dahil may violation ng Torah. Hindi nyo ba napansin dun sa 12 minor prophets na tinalakay natin? 12 minor prophets. Ano po ang main issue ng lahat sa kanila? They violated the Torah. Kasi kung hindi binayolate ang Torah, wala tayong minor prophets. Wala tayong mga prophets. Dahil may violation ng Torah, kaya nag-usbungan ang mga propeta para warningan sila because they are violating the Torah. And the foundation of the Torah is the 10 Commandments. Kaya kahit po si Jesus Christ, He never, ever violated the Torah, including the dietary law. Because that is part of the moral law in the Torah. Uunahan ko na po kayo, mga kapatid. I still have few minutes. Wala ho itong kinalaman sa salvation ninyo, ha? Hindi ho pag nakatikim ka ng balat ng lechon ay nawala ang kaligtasan mo. Wala ho itong kinalaman sa salvation. Anong effect? Ang effect po nito is if you continue violating the Torah, you are becoming unusable to God. Gusto niyo ba maging unusable? Hindi ka gamit-gamit sa Diyos? Of course not. Gusto natin maging kagamit-gamit tayo sa Diyos. Kaya po ayaw natin i-violate ang Torah. Remember, ang Torah ibinigay ng Diyos sa Israel nang sila ay nailigtas na mula sa Ehipto. Hindi po naging basis ng Diyos ang Torah bago sila iligtas. Niligtas muna sila ng Diyos, pagkatapos binigyan sila ng standard na susundin nila dahil ligtas na sila. In the same manner, tayo po ay naligtas dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na nagsakripisyo para sa atin upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At dahil diyan, binigyan na tayo ng standard ng Diyos bilang mga saved na mga tao kung ano ang ating mga susundin. Kaya wala akong kinalaman sa salvation nyo yun. Hindi mawawala ang kaligtasan nyo pag kumain kayo ng pusit. Ha? Amen? Tayo ho tayong lahat, mga kapatid. At tayo po ay umawit sa Panginoon bago tayo magsara sa panalangin.
Pwede po natin palakpakan muli ang ating Panginoon. Most High, King of the ages, God of one. By the blood you have redeemed us, led us through my now to the blessing, honor, glory, power. Sinner, by your blood you us spotless. Savior, who lived, blessing, honor, glory, power for the battle you have won. Hallelujah. With every tribe and every tongue, we join the anthem in the triumph of Hallelujah. Sing amen, robed in praise, crowned with splendor, and on that day, who will not tremble when you stand? Who was and is forever, now to the Father throne, be blessing, all glory, power for the battle you have won. Hallelujah. With every joy, the anthem of the angels sing the triumph of the Son. Hallelujah. Amen. 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 We sing amen. 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 Now to the Lamb upon the throne, be blessing, honor, glory, power you have won. Hallelujah. Every tongue
join the anthem of the angels in the triumph of the Son. Hallelujah, Amen. Sing the victory of the Lamb. Hallelujah, Amen. Pwede ko natin palakpakan muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay magsara sa panalangin. Heavenly Father, our God in the highest, we glorify you and exalt your holy name. We give you all the adoration and praise, for you alone are worthy. Thank you for this beautiful time of worship. We lift our gratitude to the praise and worship team who led us into your presence with joyful hearts. The ushers who graciously guided everyone, and the multimedia and technical team who served behind the scene. We thank you for your protection that allowed each of us to come safely into your house today. We also thank you for Pastor Dante, whom you have used as your vessel today. Through him, you have reminded us to the call to live a life of holiness, to be set apart, obedient, and pure before continue to pour forth your favor and blessings upon their lives. May the word we receive today from Leviticus 11 not just remain knowledge, but truly transform our lives. Thank you, Lord, for the clear and powerful explanation of your word. Help us to value the importance of studying your word, not just hearing it, but by obeying your meditating on it, living it out, and allowing it to shape our character and decisions. Teach us to walk in holiness, but with hearts fully devoted to you. You set apart us for your truth. As we part ways, cover each one of us with your precious blood. Guide us safely and may the peace of Yeshua rest upon us and our households. This we ask in Yeshua's name we pray. Amen. Thank you, Trixin. Before we finally dismiss, I feel like praying for you, mga kapatid. Let us all bow our heads in prayer. Amang Diyos na nasa langit, aming Panginoon, aming Hari, lumalapit po ako sa iyo sa mga oras na ito at ipinapanalangin ko sa iyo ang aking mga kapatiran na pagkatapos ng gawain na ito ay muling haharap na naman sa hamon ng buhay. Tatakbo ang isang buong linggo bago sila muling makabalik dito. Dalangin ko po, O Diyos, ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa kanila at sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. Ang mga dumadaan sa pagsubok, ang mga dumadaan sa mga problema, samahan mo po sila, Panginoon, at gabayan sila sa kanilang mga desisyon na gagawin. Idinadalangin ko po na ang bawat pamilya represented by each and every individual here this morning, i-bless mo po, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga hanapbuhay, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang buong sambahayan. Pagalingin mo ang mga may karamdaman. Tulungan ang aming mga estudyante. At bigyan mo sila ng tapang at lakas ng loob at tibay ng pananampalataya sa pagharap nila sa panibagong hamon na aming kakaharapin sa buong isang linggong dadaan na ito. Guide them, Lord, and protect them. Cover them with your divine protection. Salamat po sa pagtugon mo sa aming panalangin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Yeshua.
Amen and amen. God bless you all po. You are dismissed.